may drug addict tayo na presidente. Sa isang talumpati sa prayer rally sa Davao City, tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na drug addict si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilarawan ng dating Pangulo si Marcos na bangag at sinabing alam ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol rito. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. Dagdag ng dating Pangulo, nakasama ang pangalan ni Pangulong Marcos sa listahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at aniya iniingatan niya ito dahil silang dalawa ay magkaibigan o magkakilala. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Ngunit sa isang panayam kahapon kay dating Pangulong Duterte, ay nilinaw niya na wala siyang sinabing adik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Presidente, wala akong sinabi na gano'n. Mama, you have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Ayon pa kay ex-President Duterte, maaaring nagtitake ng gamot si Pangulong Marcos gaya ng antibiotic o aspirin na tinatawag ring drugs pero hindi aniya ito addict. Sa mga nakaraan ay may ganitong pagkakataon na rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbawi ng kanyang pahayag tungkol sa isang usapin. Isa na rito ang tungkol sa di pagpasa ni dating DENR Secretary Gina Lopez sa Commission on Appointment na umano'y na impluwensyahan ng pera. Ngunit nilinaw ng dating Pangulo na may nang impluwensya lang at hindi ibig sabihin na nagkaabutan ng pera. Sa kabilang banda ay ganito rin ang ginawa ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte tungkol sa inalis na ngayong mensahe niya sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ni VP Sara na hindi niya intensyon na mag-issue ng statement para sa anniversary ng EDSA People Power. Aniya na nanatili ang kanyang posisyon noong 2017 kung saan sinabi nito na hindi umano niya nauunawaan kung bakit ang nasabing revolusyon ay naging standard definition ng paglaya ng ating bayan. Kontra ito sa burado ng post sa mga social media page ng Vice Presidente na hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na patuloy na pahalagahan ang tunay na diwa ng EDSA at ipaglaban kung ano ang tama. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.